170 yung natagpo ang Confirm ha, 170. patay sa funeral home, sa Easter Funeral Home. At 75% nito, 65%. Ano ba yung 65? 65? nung ating pina-autopsy ay malnourished. Ayan. Ito po issue dyan. Solely anong issue dyan? Bakit may patay dyan? O, di ba? Hindi, naaalala nyo. Paalala ko lang mabuti sa inyo, ha? Yung panahon ni DJ Bantag, meron silang ganyang issue. Tinatanong nila yung puninarya, ba't ang daming patay? Tapos nagpa-press con sila at iimbestigahan, etc., etc., etc. Alam mo, nung datingan, nung panahon na yon, kung kayo ay nakasubaybay, kasi po ako, simula't simula, halughugin nyo po yung live ko, simula't simula, hindi pa uso sa vlogger si Bantag, nagbablog na po tayo ng Bantag. Kaya po nasimulan ko po ito, nasubaybayan ko po ito. Kaya unang-una pa lang, medyo iba na tono nila kay Bantag. Kung napanood nyo yung mga live kong ganon, parang ang daming patay. So press con, alam mo naman ugali ni SOJ, di ba press con? So sa press con, ang datingan, bida kami, loko-loko si Bantag, kaya dapat ilagay si Katapang. Tama o tama-tama. Ganyan ang tono lagi ng kanilang press con. Nung sinabi nila yung maraming patay nung panahon ni Bantag, ganyan ang tono nila. Walang silbi si Bantag, magaling kami, si Katapang ipalit. Karapat dapat si Katapang. Bagamat hindi nila dinerecho pero ganyan, paiimbestigahan to. Hindi ganyan dapat may namamatay. Ngayon may namatay. Di na-experience nyo. O anong tawag dyan? Balik ng tadhana. Hindi bumibuelta sa inyo. Ha? Ang galing niya kasi. Ngayon na-experience nyo na. Yung na-experience ni DJ Bantag. Kaya lang, ang tono noon, nung nangyari yung mga maraming patay kay Bantag, ang tono noon, masama si Bantag. Ang tono nyo ngayon, nung maraming namamatay sa inyo, budget. Dagdagan ng budget. Ako naman talaga kailangan talaga dagdagan. Sa tingin ko, dagdagan. Hindi ko po kinokontra yan. Kaya lang kasi minsan, padalos-dalos tayo ng paghuhusga sa ibang tao. Akala natin, alam natin. Nung kayo nalagay sa posisyon, anong nagawa ninyo? Nagalit kayo. Meron pa kayong na-discover na, red horse. Di sumambulak sa pagmumukha ninyo yung lambanog. Ito nga May video pa si Bantag, ha? May video pa si Bantag na ginigiba niya yan ng pison. Kung ano man tawag doon, traktora. Yang mga kubul-kubul dyan. Tapos ibinalik nyo, Katapang. Hinayaan nyo mabalik yung mga kubul dyan. Na kinampihan ka naman ni Bato. Dahil sa kanya din, naniniwala siya na tama yung kubol. Mali. Parehas kayong mali ni Bato. Alam mo kung bakit kaya ka lang kinampihan ni Bato sa ganon? Kasi wala siyang silbi. Hindi niya nagawang gibain yung kubol dyan. Na nagawa ni Bantag. Sa madaling salita, nalagyan kayo ni Bantag. Yung po ay salita naming banda. Ayun nalagyan. Ang ibig sabihin namin doon. Kunwari, kami banda. Tapos may sumunod na banda, mas magaling. Nalagyan ang tawag doon. Ibig sabihin, napakitaan kayo ng totoong trabaho. Kaya galit kayo kay Bantag. Bakit? Ang pinakita, trabaho. Tinanggal yung kubol nung panahon ni Bato na hindi niya mapanindigan. Kaya ngayon, nung binalik ni Katapang, kinampihan pa si Katapang ng Bato. Mga mukha kayong kubol. Pinaggigibayan ni Bantag. Nakabidyo yan, nasa mainstream media. Wala pang kampihan ng mainstream media dati. Naiintindihan nyo? Mr. Kubol? Ngayon, eto issue. May nabalitaan po tayo. Ay, Jesus, may nabalitaan ka na. Nabalitaan ko sa source ko. Basta, nabalitaan ko yan. Pinaggigiba na daw ang kubol ngayon. Naglilinis. Oy! Naglilinis ka para sa susunod na hearing, ha? Katapang, ha? Poncio Pilato, linis kamay. Naglilinis na, nag-i-start na po si Katapang. Naglilinis ng kamay. Pinagtatatanggal na. Yan po ang balita natin. May katotohanan ba, Katapang? Tayo nagtatanong lang. May katotohanan ba yung binalita ng source natin, pinagigiba na daw ang kubol dyan? Eto, tanong. Totoo ba? At kung totoong pinagigiba nyo na, natural, lalabas po yan sa hearing. Alam nyo kung bakit? Yung nilalabas natin dito, nilabas sa Senate hearing. Yung nilabas natin dito, nilabas sa
Diyan sa Congress. Okay? So ako naniniwala kung totoo yan, lalabas din yan na giniba nyo. So hindi nyo pwedeng i-deny kung giniba nyo na o hindi. Pero inadmit nyo rin mismo kayo inadmit nyo na may kubol dyan. So unang tanong yun nga, may katotohanan, pinagigiba nyo na. Pangalawa, kung may katotohanan, pinagigiba nyo na, magrereklamo ang mga VIP dyan sa loob. Alam mo bakit? Kasi ang balita rin natin, mahal ang pagkakabili niyan sa mga sakusakong semento. Naalala nyo, kitang-kita sa pictures. Gusto nyo ipakita ko yung mga pictures, sakusakong semento? Hindi, nakita naman yan sa mainstream, di ba? Sako-sako yan eh. Yung materyales, panagtayo diyan sa mga kubol, sa inyo binili. Oh, isa diyan sa mga opisyales mo. Hindi ko alam kung kasabwat kayo o hindi. Pero binili yan sa mga opisyales. Diyan po yan, sa loob. Yan po ang pagkakasabi sa atin. May katotohanan ba? May Gcash nga kayo diyan sa loob eh. Sino bang nakakatira diyan sa kubol? Di ba mga VIP lang? Tapos pinagigiba nyo. Di ang mahal ng mga bili sa materyales, tapos pinagigiba nyo. Naku, yari kayo. Pag nagalit ang mga VIP sa inyo, wala na kayong kakampi. Marami na nga daw nagagalit diyan kay Katapang sa loob. Ano kayo? Ha? Ha? Sinasabi ko sa inyo. Isipin mo, pinagbili ka. Pinagbili ka ng mahal na materialis tapos gigibain. Para saan? Sa ngalan ng linis kamay. Ayan po ang salamin ng gobyernong ito. Hindi, gobyerno ng Bucor. Linis kamay, turo bantag. Totoo? O totoo? Mamili po kayo. Diretso. At probably died of malnutrition. Yan ang resulta ng autopsy na ipinag-utos ni Justice Secretary Boying Remulla sa mga bangkay mula sa Bilibid na nakatambak sa Eastern Funeral sa Muntinlupa. Ayon kay Bucor Director General Katapang, malnutrisyon ang isa sa mga nadatnan niyang problema sa Bilibid. Yan na naman, malnutrisyon na naman ang nadatnan sa Bilibid. Lagi na lang nadatnan. Ang tanong, ano yung nagawa mo? Alam mo, ito payo ko sa mga walang boyfriend, ha? Sa mga walang boyfriend lang, payo ko lang naman sa inyo, huwag kayong pipili ng katulad ni Katapang. Huwag na huwag. Maawa kayo sa sarili niyo, huwag kayong papayag. Ganyan ang magiging boyfriend ninyo. Isipin mo, wala siyang ginawa kung hindi dinatnan to. Etong problema kong dinatnan, eto kasing ginawa ni Bantag, kasi si Bantag. Isipin mo, lagi niyang sisisihin. Kaya ako walang pera maitustos sa inyo kasi yung ex ko, sinaid ako. Kaya ako ganito, kasi yung ex ko. Ano yan, puro bintang? Wag na wag kayo, payo ko lang ha. Madala na kayo, matuto kayo sa nangyayari sa kapaligiran. Ito, isusuplak ko na sa pagmumukha ninyo. Huwag kayong pipili ng katulad ni Katapang. Pag nagtigis ulo po kayo, baka yung boyfriend nyo yan, pag nagka-problema kayo, isisi kay Bantag. Kasi yan, may mga taong sisi. May mga ganun eh. May mga taong sisi, meron naman mga taong yung inaako kahit di nila kasalanan. Para Para mag-improve siya. Para maka-move forward. Para maka-move on. Ganyan ang piliin yung tao. Yan ang leader, hindi weak. Kaya wag din kayong kukuha ng mahilig sa cook. Nagiging weak. Kaya ingatan nyo po harap-harapan na nakikita ninyo ha. Turo ng turo, okay? So ngayon, pag kayo naloko pa ng mga magtututuro, bahala na kayo. Nakita nyo na lesson eh. Baka pag nag-away kayo, biglang ito, kasi to si Tebes eh. Gumano, no? Yari ka. Kasalanan nung ex ko si Bantag. Patay ka. Kawawa ka. Boy Turo. Ito naman sabi ni Wendy Reyes, Boy Sisi. Wag. Paano? Nagagaya niya rin kay boss niya eh. Walang sense of responsibility. Yung tawag paninindigan. Ako mag-i-improve. Kung kahit dinatnan ko rito, kahit ang dinatkan ko rito ala North Korea, I will focus on me. On me and on me. How will I improve them? Hindi yung, I will focus on Bantag. Anak ng teting na leader yan. Yung iba namatay sa, malnutrition, old age, o heart attack, halo-halo naman. May namatay sa halo-halo. Ang galing mo talaga Katapang ha. Ang grabe naman tong News 5 nilagay yung picture ni Katapang yung maitim.
Kumuha naman kayo ng maganda-gandang picture niya, ha? Oh. Yan. Medyo malnourished nga. Oh, ang tono nilang dalawa, budget. Show me the money. Increase the budget. Ay, sus. Yun eh. Medyo malnourished nga. Ang problema, 70 pesos lang ang budget sa kada araw na pagkain ng bawat preso sa Bilibid. 15 Ito po, ulitin ko ha, hindi ko sinasabi na okay to. Mali para sa akin yan ang budget. Kaya lang, sana etong gobyerno ni Katapang at ni Boying, magkaroon naman kayo ng decency. Ha? Kasi nung nangyari kay Bantag, iba tono nyo. Ngayon, iba tono nyo. No? Magkaroon man ng kayo ng pagiging strong will na wag nang turo ng turo. Kaya nga napagalitan yan ni Busita, parang hindi 4-star general eh. Yun lang naman yan. pesos ang budget sa gamot kada araw. Kaya hiling nila mas mataas na budget para sa Bucor. Nasa kamay po ng Kongreso na magkaroon po na mas maayos na pagtrato sa kanilang mga kalagayan. Ayan. Nasa kamay ng Kongreso. O alam mo naman, magtotropa kayo dyan ng Kongreso eh. Kaya nga ganyan nangyari kay Tevez. But anyway, kayo bahala dyan kung nasa kamay nyo yan, Kongreso. Budgetan nyo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Dagdag budget. Dagdag budget. Kaya lang ang sinabi ni si ano ba yun? Si Kong Abante. Kung siya daw masusunod gagawing piso nga lang ang budget nyo eh. Bakit? Wala namang nangyayari. Di totoo. Wala namang kasing masama kung ikaw ay magbabudget. Okay lang yon. Kasi kung mapupunta sa kabutihan, okay. Pero kung wala namang nangyayari, nagkakubol, nagkalambanog, nagkabarilan, gaganaan ka ba mag-budget? O, nagka-wifi pa. Kaya nga sabi, dapat sa inyo piso lang eh. Kung hindi lang doon sa mga PDL na kawawa eh. Pero dapat piso nga lang ang budget nyo. Ako na, sang-ayon ako doon kay sa sinabi niyo ni Kong Abante ha. Kung ako lang masusunod, sisingilin ko pa kayo eh. Wala pa nga piso budget eh. Kayo magpakain dyan sa mga presyo na yan eh. May mga VIP, may mga kubul kayo eh. Oh, sinabi po yan ha. Ni Erwin Tulfo, ni Kong. Balikan droga sa loob. Huwag tayo mag-anuhan. Malaki pera dyan. Sa kubul na lang, laki ng pera eh. Ay na magpakain dyan. 1 week dalaw? Wow. Ano yan? Hotel? Ano yan? Resort? Ginawa niyong resort ang Bucor? Dapat nga oras lang ang dalaw dyan. 1 week? O hindi ba namang sangkatuta kayong plastic? Habang wala pang dagdag na budget para sa pagkain, target na mailipat na lang ang mga PDL sa iba't ibang kulungan sa bansa kung saan pwede rin makapagtanim ang mga ito. Pag nalipat mo na sila, katulad sa Hiwahig, tapos sila na bahala mag-alaga ng manok, tanim ng gulay. Balak namin doon yung prisons without wall eh. Ayan. Okay, eto na. Banggit, eto pag merong press con, pag merong tanong, pag may interview kay Katapang, malalaman mo kung ang isang tao ay believe sa sarili. Ang lagi niyang gagamitin, ko, ako, namin, me, and myself. Lagi niyong bilangin yung namin yan. Ang sabi niya, babaguhin ko, balak namin, kasi ganito kami, puro ganon. Ha? Madalas siyang babanggitin, ganyan mo malalaman kung kung sarili ng sarili. Excuse me po, sabi niya, balak namin kasi prison without walls dyan sa Iwahig. Okay? Hindi ko pa kakilala si Katapang. Hindi ko pa siya binabalita. Ibinabalita ko na sa live ko. Malikinig kayo. Binabalita ko na sa live ko kung ano ang kalagayan dyan sa Iwahig. Pinupuri ko na yan dati pa. Bakit kanyo? Ang mga preso dyan nga ayaw tumakas eh. Oo, totoo. Bakit? Nakakapagtanim sila dyan. Actually, hahanapin ko yung video. Meron pa kaming video na nakipagsayaw pa kami dyan sa mga preso. Talagang kasama nila, pamilya niya dyan, nagtatanim sila, nag-aalaga ng kung ano-ano mababaitang tao dyan. Anong ibig mo sabihin, Coach Oli? Hindi balak namin. Hindi kayo Katapang. Matagal na nangyayari yan. Hindi ka ba? Wala ka pa dyan, hindi ka pa DJ dyan, hindi ka pa acting DJ dyan. Ganyan na po ang Iwahig. Excuse me po. Huwag po natin kunin ang credit. Matagal na po ganyan. Matagal na po ako balik-balik sa Palawan. Nagsho-show po kami dyan. At hindi one night. Buwan po kami inaabot dyan. For how many times? Kaya lagi kong pinapasyal dyan yung grupo kong sa Iwahig.
Kasi bilib nga kami sa nangyari dyan. Okay? Huwag nating akuin. Matagal na pong kalakaran, matagal na pong maayos yang iwahig. Kasi yung tono nyo, parang kayo ng kayo eh. Kayo na. Kasi sige, kayo na bida. Ikaw na dito. Gusto mo? Gusto mo, pakita ko pa yung t-shirt ko. May t-shirt pa ako ng iwahig eh. Ay, saglit. Huwag kayong aalis ha. Huwag kayong aalis. Papakita ko eh, para may katunayan. Oh, ayan. Oo, eto. Ha? Eto, papakita ko sa inyo. Ayan, sinasabi ko sa inyo eh. Nung una nga, nung nakita to nung ano, ha? Sabi, nakita nung kaibigan ko, ano ba yan? Preso ka ba? Oh. May nakakita. Sabi, presyo ka ba? Hindi ko na tuloy sinuot. Okay? Ito po, binibenta sa Palawan. Kasi alam nyo naman sa Palawan, di ba? Ang daming tourist spot dyan. Andyan ang El Nido, andyan ang Coron, andyan ang yung cave, yung underground cave. Isa po sa tourist spot dyan, ano? Oh. Ito, oh. Ayan. Oh. Maipik. Hindi ko na sinuot. Ginawa ko na lang souvenir. Katapang. Basa. Anong basa? Oh. Prison air without bars. Ayan. Sa madaling salita, dati na po to. Hindi po ngayon. Hindi lang ngayon yan na plano namin. Hindi. Nangyayari na po yan. Whether you like it or not. Hindi ka kasali dyan, Katapang. Wag po nating kuhanin ang accomplishment ng iba. Ayan. Tuloy tayo. Nako, kami pa. Sus. Iwahig pa. Sila na magtatanim, maggagawa ng pagkain nila o mag-produce ng pagkain nila. Pag ikaw naman medyo tatanga-tangang tambaluslos, napanood mo yan. O, kita mo? Ang galing ng gobyerno ni Marcos. Maganda yung idea ng iwahig. Paano? Tambaluslos ka. Hindi ka nagre-research eh. Kung ano makita mo sa media, yun na eh. Sa ngayon, excuse me po, hindi po ako nakulong. Baka kalaan nyo nakulong. Wala po. Kasi may number po yan. Ito po yan. May number yan. Kung ikaw ay inmate, hindi pangalan ang nakalagay. Hindi sila maglalagay ng pangalan, number. gumugulong na ang mga pagdinig ng Kamara para sa proposed 2024 national budget. Sa August 23, nakatakdang dinggin ang budget request ng DOJ at ng Bureau of Corrections. Yan, August 23, huwag kakalimutan. August 23. Ano na ngayon? August 16. So, 1 week from now, nako. Linisin nyo na yan. Sa ngalan ng budget, linisin nyo ang Bucor. Pag na-release ang budget, pag-approve na, saka nyo na ibalik yung dati. Ibalik nyo, Kubol. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide. Sabi dito ni Mrs. Dako, sarap isampal sa mukha ni Katapang yung t-shirt. Oo. Katapang, gusto mo? Sa'yo na yung t-shirt ko. Sa mga taga Palawan po, kalat po sa souvenir shop yan. Kahit mismo doon sa loob ng Iwahig, pwede ka magpatatak ng t-shirt. Turo, sabay credit grabbing. Pag pangit, turo si Bantag. Pag maganda, ituro si Katapang. Pag pangit, ituro si Tebes. Pag maganda, ituro si Boying. Ganon.